Huwag na huwag kayong sasakay sa elevator 4 ng BLDG kapag insaktong 3:13 ng madaling araw. Sana nakinig ako sa banta ng security guard bago siya biglang nag-resign noong nakaraang buwan. Noong Martes kasi, habang pababa ako para mag-UC break, pumukas ang pinto sa 12th floor. Pumasok siya, isang babaeng nakasuot ng corporate attire, basang-basa ang buhok at nakatitig lang sa sahig. Ramdam ko ang lamig na dinadala niya sa loob. Yung tipong bumaon sa buto ko ang ginaw kahit naka-jacket ako. At ang pinakamatindi, noong tiningnan ko ang CCTV monitor sa sulok ng elevator, ako lang ang nakatayo sa loob, walang ibang tao. Sariwa pa sa isip ko ang lahat. 6 na buwan na pala ako bilang customer service representative sa isang BPO company dito sa Ortigas. Dahil graveyard shift ang hawak ko, sanay na ako sa puyatan at sa weirdong pakiramdam ng laging pagod ang katawan. Tuwing madaling araw, humigit kumulang 3:00, doon talaga bumagsak ang antok ko. Kaya naman, naging routine ko na ang bumaba sa parking lot para magpahangin at humit-hit ng sigarilyo para lang magising ang diwa ko. Noong unang linggo ng Hunyo, napansin ko ang palaging insaktong 3:13 AM ako nakapasok sa elevator 4. Doon nagsimula ang lahat. "Oh, Dre, pababa ka na naman. Pasabay naman ng kape pag akyat mo," sabi ng team leader kong si Sheila habang nakatitig sa monitor niya, abala sa pag-check ng mga key. "Sige Tets Lead, bili lang ako sa convenience store sa ibaba. Antok na ako eh," sagot ko habang sinusuot ang ID ko. Naglakad ako patungo sa lobby ng 14th floor kung nasaan ang elevator. Tahimik ang pasilyo, tanging ugong lang ng central aircon ang narinig ko. Pinindot ko ang down button. Ang bumukas ay ang elevator 4. Pagpasok ko, tiningnan ko ang phone ko. 3:13 AM. Bumaba ang elevator. Pagdating sa 12th floor, bigla itong huminto. Doon ko siya unang nakasabay. Pumasok ang isang babae, naka-uniforme rin siya tulad ng sa amin. Black skirt at white blouse. Pero ang kakaiba sa kanya, basang-basa ang buhok niya na parang bagong ligo o kaya naman ay naulanan ng matindi kahit nakasagsagan ng tag-init noong buwang iyon. Nakatungo lang siya. Hawak-hawak ang isang luma at kupas na leather shoulder bag. "Ma'am, pababa po." Sinubukang maging polite kahit medyo kinakabahan sa kakaibang aura niya. Noong gabi ring iyon, pagbalik ko sa floor namin, hindi ko maalis sa isip ko ang babae. Lumapit ako sa desk ng katrabaho kong si Mark na kilalang sip-sip sa HR at alam ang lahat ng chismis sa BLDG. "Oy Mark," bulong ko, "may kilala ka bang bagong ahente sa 12th floor? Yung medyo maputla, mahaba ang buhok na laging mukhang basa. Nakasabay ko kasi sa elevator kanina. Parang may pinagdaanan." Hindi nagsasalita. Natawa si Mark habang nagtatype. Baka si Jessica yan ng telco account. Nabalitaan ko nga, iniwan ng fiancé noong nakaraang linggo. Balita ko, madalas mag-breakdown sa CR yon at nagpapakabasag sa iyak sa ilalim ng shower. Baka galing doon, kaya basang-basa ang buhok. Hayaan mo na, Dre. Broken hearted lang yon. Nakahinga ako ng maluwag. Oo nga naman. Sa transform ko sa sarili ko. Stress lang sa trabaho at heartbreak. Normal lang sa call center agent ang ganoong eksena. Pero naulit ang pangyayari ng sumunod na gabi at sa sumunod pa. Insaktong 3:13 AM, bumukas ang elevator 4 sa 12th floor. Papasok ang babaeng basang-basa ang buhok at nakatayo sa tapat ko. Sa bawat pagkakataon, lalong tumindi ang lamig sa loob ng elevator. Yung tipong uusok ang hininga mo tuwing magtatangkang magsalita. Isang gabi, hindi ko natiis. Habang pababa kami, napansin kong may tumutulong tubig mula sa dulo ng buhok niya patungo sa sahig ng elevator. Pero noong tiningnan ko ang sahig, tuyong-tuyo ito. Walang bakas ng basang patak. Kinabahan ako ng matindi. Agad ako nag-chat sa GC naming magkatrabaho. "Guys, seryoso, may kakaiba sa elevator 4. May sumakay na babaeng basa ang buhok tuwing 3:13 AM. Naramdaman nyo ba ang sobrang lamig doon?" Sumagot si Sheila. "Dre, naghahalusinate ka lang ba dahil sa puyat? Ilang linggo ka nang nag-straight na nag-overtime. Uminom ka ng maraming tubig, baka stroke na yan." Sumagot din si Mark. Baka multo na nagkapagod yan, Dre. Matulog ka kasi sa sleeping quarters tuwing lunch break, hindi yung puro ka babe." Naisip ko baka tama sila. Baka dahil lang ito sa labis na puyat, pagod at sa mataas na caffeine consumption ko. Baka ang utak ko na mismo ang lumikha ng mga imahe dahil sa kakulangan sa tulog. Kumbaga, optical illusion lang ang isang pagod na call center agent. Noong sumunod na Lunes, nagpasya akong patunayan sa sarili ko na gawa-gawa lang ng utak ko ang lahat.
Pumasok ako sa elevator 4 ng insaktong 3:13 AM. Gaya ng inasahan, huminto ako sa 12th floor at pumasok muli ang babae. Sa pagkakataong ito, nilakasan ko ang loob ko. Tiningnan ko ang malaking salamin sa likod ng elevator at doon nanindig ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Sa refleksyon ng salamin, ako lang ang nakatayo. Walang babaeng basa ang buhok sa harap ko. Pero kapag tiningnan ko siya ng direkta, gamit ang sarili kong mga mata, naroon siya, nakatayo, nakatungo at nanginginig sa lamig. Sino ka ba talaga? Nauutal kong tanong habang dahan-dahang umatras hanggang sa bumaon ang likod ko sa pader ng elevator. Anong kailangan mo sa akin? Biglang gumalaw ang ulo niya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. Umasa akong makakita ng dugo ang mukha o kaya'y walang matang bungo tulad ng sa mga pelikula, pero nagkamali ako. Ang mukha niya ay ordinaryo lang. Maputla, maganda, pero may suot na ID na pamilyar ang logo. Sa ID niya, nakasulat ang pangalang Clarice UA Specialist. Naisip ko bigla, baka prank ito. Baka pinagtripan lang ako ng mga taga 12th floor. Sikat ang 12th floor sa mga maingay at mahilig mag-vlog na ahente. Baka gumagamit sila ng hidden camera para sa isang horror prank sa YouTube at ako ang napiling biktima. Nakakatawa kayo, sabi ko. Sinubukang tumatawa kahit nanginginig ang boses ko. Sige na. Nasaan ang kamera? Baka naman pwedeng tigilan nyo na to, hindi na nakakatawa. Hindi siya sumagot, pero sa unang pagkakataon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang screen ng CCTV monitor na nasa itaas ng sulok ng elevator. Tumingala ako para tingnan ang monitor at doon ko nakita ang isang bagay na nagpabagsak sa akin sa sahig ng elevator sa sobrang takot. Sa monitor, nakita ko ang sarili kong nakasalpak sa sahig, umiyak at natatakot. Pero sa tabi ko, hindi ang babaeng basa ang buhok ang nakatayo. Ang nakatayo sa tabi ko ay isang itim, sunog at uling-uling na nilalang na may mahabang galamay. Ang buhok na akala ko ay basang buhok ay mga gumagapang na maitim na likido na lumalabas mula sa sunog nitong bungo. Ang leather bag na hawak nito ay piraso ng natunaw na balat ng tao na nakasabit sa sunog nitong kamay. Ang amoy ng basang buhok na pilit kong binaliwala ay amoy pala na sunog ng laman at kimikal na sumisingaw mula sa katawan nito. Napagkapit ako sa pader ng elevator habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Naalala ko bigla ang isang balita 3 taon na ang nakaraan bago pa man naging BPO BLDG ang lugar na ito. May malaking sunog na naganap dito noong pabrika pa ito ng mga plastik at tela. Maraming manggagawa ang natrap sa loob ng lumang elevator. Habang sinubukang tumakas at dinaluhan sila ng bumbero na nagbuhos ng tuni-tuniladang tubig para alukpahin ang apoy. Pero huli na ang lahat dahil naging mistulang oven ang elevator na nagluto sa kanila ng habang buhay. Tumingin ako pabalik sa ninalang gamit ang sarili kong mga mata. Wala na ang imahe ng magandang babaeng si Clarice. Ang nakaharap na sa akin ay ang sunog na mukha ng ninalang. Ang mga mata nito ay 2 uling na kumikinang sa natitirang apoy. At ang bibig nito ay bumubuka ng malawak, naglabas ng singaw at amoy ng sunog na laman. Dahan-dahan itong yumuko sa tapat ng mukha ko. Ramdam ko ang init ng uling at ang lamig ng kamatayan habang bumubulong ng mga salitang nagpalamig sa buong pagkatao ko. Akala mo ba ikaw lang ang nakasabay ko? Nanginig ang buong katawan ko sa bulong na iyon. Ang busis ng ninalang ay hindi busis ng tao. Tunog ito ng naggagalitang apoy na may kasamang tili ng maraming naghihingalong boses. Bago pa man ako nakasigaw, biglang dinaluyong ng matinding ingay ang buong elevator. Ang ugong ng aircon ay napalitan ng ugong ng nasusunog na gusali at ang mga bakal ng nadingding ay nagsimulang uminit. Kasabay ng malakas na tunog na iyon, biglang bumukas ang pinto ng elevator. Grounded floor na pala. Maliwanag ang lobby ng gusali. Kumaripas ako ng takbo palabas, halos madapa sa madulas na sahig habang hindi lumingon sa likod. Huminto lang ako nang nakarating ako sa tapat ng guardhouse sa labas ng BLDG. Hingal na hingal, basang-basa ng pawis at umiyak. Oh, Dre, anong nangyari sa'yo? Mukha kang nakakita ng multo. Tanong ng bagong security guard na si Kuya Jojo habang nagtitimplan ng kape. Kuya, yung elevator 4, hindi ko maituloy ang sasabihin ko dahil sa sobrang panginginig ng pangako. May sunog na tao sa loob, si Clarice. Nabitawan ni Kuya Jojo ang kutsarang hawak niya. Tumingin siya sa akin ng seryoso na wala ang ngiti sa kanyang mukha. Lumapit siya sa akin at hinila ako ng kaunti palayo sa entrance ng BLDG. Dre, makinig ka sa akin. Mahinang bulong niya habang patingin-tingin sa paligid, huwag kang maingay, baka marinig tayo ng management. Yung si Clarice na sinasabi mo, hindi siya namatay sa sunog dito noong araw. Ahente siya rito noong nakaraang taon.
Nanlaki ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Si Clarice palaging nag-overtime yan dahil sa puyat at pressures account. Isang gabi, insaktong 3:13 AM, sumakay siya sa elevator 4 para mag-UC break pero nagmalfunction ang elevator, na-trap siya sa pagitan ng 12 at 11th floor. Dahil walang signal at sira ang intercom, walang nakakarinig sa kanya. Yumuko si Kuya Jojo at bumuntong hininga. Kinabukasan na siya natagpuan ng morning shift. Pero ang matindi, noong gabi pa lang na-trap siya. Nagkaroon ng chemical leak sa linya ng aircon ng elevator. Ang singaw na nalanghap niya ay unti-unting lumutay at sumunog sa baga at balat niya habang buhay pa siya. Noong binuhusan ng mga bumbero ng tubig ang elevator para buksan ito, basang-basa ang bangkay niya at sunog na sunog ang mukha. Napahawak ako sa bibig ko, kaya pala basang-basa ang buhok niya, kaya pala sunog ang itsura niya sa CCTV. Dre, pagpapatuloy ni Kuya Jojo na lalong nagpatindig ng balahibo ko. Nagpatuloy si Kuya Jojo na lalong nagpapatindig ng balahibo ko. Ang sabi ng huling guard na nag-resign bago ako pumasok, hindi raw nananakot si Clarice. Naghahanap siya ng makasama para sa susunod na sasakay dahil tuwing 3:13 AM, ang elevator 4 ay hindi na bumaba sa lobby. Dito na pumasok ang malamig na lohika ng lahat na nangyari sa akin. Ang routine ko tuwing gabi, ang palagi kong pagbaba ng insaktong 3:13 AM, ang lamig na bumaon sa buto ko, tandahan kong kinapitan ang dibdib ko. Ramdam ko ang kakaibang bigat doon. Tiningnan ko ang mga kamay sa ilalim ng ilaw ng guardhouse. Maputlang maputla ang mga ito at may mga maitim na likido na nagsimulang lumabas mula sa ilalim ng aking mga kuko. Amoy sunog na plastic at chemical ang bawat paghinga ko. Tumingin ako sa reflection ko sa salamin ng guardhouse. Walang nakatayo sa tapat nito, kundi si Kuya Jojo na kinakausap ang hangin. Ngayon, habang pinakinggan mo ang kwentong ito, tiyak kong hindi mo napansin ang unti-unting paglamig ng paligid mo, ang amoy ng usok sa iyong silid at ang dandahang pagpatak ng tubig mula sa itaas. Lumingon ka sa likod mo dahil magkasama na tayo.